Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin rises as key figures close shorts. Kaya yan, mukhang tumataas na raw po itong si Bitcoin kasabay po ng pagsara ng mga kilalang mga tao or kilalang investors or kilalang mga traders kung saan ay sinara po nila yung kanilang short position. Ayan, sa futures trading po ito or derivatives. Kung pag sa mga hindi po nakakaalam, kung pag para kumita po sa futures trading ay kung bumabagsak po ang presyo ni Bitcoin ay magbubukas lamang po tayo ng short position. Kapag tumataas naman ito ay magbubukas naman po tayo ng long position at dyan po tayo kikita. Pero kung pag mali po yung binuksan natin, ay syempre dyan po tayo matatalo. Sabihin natin ay umangat po ang presyo ni Bitcoin, tapos nagbukas po tayo ng short, ay syempre talo po tayo dyan. Ayan, ngayon ay yung sabi po ulit dito ay yung mga kilalang traders, yan, or mga malalaking mga traders ay nagsara na po sila ng kanilang short position. Kasabay po niyan ay mukhang nagdulot po ito ng epekto sa presyo ni Bitcoin, kaya mukhang nag-uumpisa na pong umangat ang presyo ni Bitcoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang sabi po rito ay Bitcoin captured attention with a modest price increase at the start of the week, following a rough beginning in September. After experiencing a 7% drop earlier in the month, Bitcoin's price saw a slight rebound over the weekend, trading above $54,800 with a 0.65% rise in the last 24 hours. Kaya ayan po yung kalagayan ngayon nitong si Bitcoin nito pong nakalipas na 24 oras. Siya po ay naglalaro sa ibabaw ng presyong $54,800. Yan, nakaranas lamang po siya ng bagyang pag-angat o paglago na nasa 0.65%. Why are key figures closing short positions? Ayan, bakit po nagsasara ng kanilang mga short positions yung mga kilalang traders dito? Sean McNulty, trading director of Arbilus Markets, attributed Bitcoin's price uptick to important market players closing their short positions. One notable example is BitMEX co-founder Arthur Hayes, who recently terminated his short positions, helping drive the price increase. Ayan. Yung nakapansin po dito ay isang trading director at saka isa po siyang Arbilus Markets. Ayan. Yan, isa po siyang trading director sa Arbilus Markets. Siya po ay walang iba kundi si Ginoong Sean McNulty. Yan, yung kanyang basihan rito ay yan, yung mga kilalang mga market players. Yan, katulad po ng co-founder ng BitMEX na si Ginong Arthur Hayes ay nag-umpisa na rin po silang magsara ng kanilang short position. At mukhang nakakatulong daw po ito sa pagbangon or recovery ni Bitcoin. Political developments also appear to influence Bitcoin's recent climb. Republican presidential candidate Donald Trump, who supports cryptocurrencies, has seen a significant recovery in polls, with his winning probability rising above 50%. McNulty suggested this optimism might be boosting market sentiment towards Bitcoin. Additionally, the rising demand for options hedging indicates that investors are bracing for potential volatility ahead of the upcoming debate between Trump and Democratic Vice President Kamala Harris, who has yet to clarify her stance on cryptocurrencies. Kaya ayan, mukhang nakatulong na rin po yung kasalukuyang nagaganap na presidential election sa bansang US, sapagkat isa po sa mga kandidato na si dating Pangulong Donald Trump ay todo po yung kanyang suporta pagdating sa mga cryptocurrencies. What is happening with Bitcoin ETF? Meanwhile, global market uncertainties continue to exert pressure on Bitcoin. Bloomberg data shows substantial outflows from US spot Bitcoin exchange-traded funds, with investors withdrawing approximately $1.2 billion from 12 such ETF in the 7 days
ending September 6. This represents the longest series of net outflows since these funds were launched earlier this year. The withdrawals align with broader market turbulence as concerns about US economic growth have led to declines in stocks and commodities. Ito po yung mga ilang dahilan na nakakaapekto sa pagbagsak o nararanasang pagbagsak ni Bitcoin. Yan, yung malaking lumalabas na funds sa mga ETF o US Spot Bitcoin ETF. Maliban po dyan ay yung nakakabahala na US yan yung pag-decline ng mga stocks at saka commodities. Key insights from recent market data. Bitcoin's price rose slightly to above $54,800 after a challenging start in September. The closure of short positions by key figures like Arthur Hayes contributed to the rise. Political factors including Donald Trump's improved polling numbers positively impact market sentiment. Significant outflows from US spot Bitcoin ETF reflect broader anxieties. Kaya yan po yung mga ilang mga key insights na posibleng nakaapekto po sa market price nitong si Bitcoin. Carolyn Moron, co-founder of Orbit Markets, a provider of liquidity to cryptocurrency derivatives trading, noted that Bitcoin might remain within its recent trading range of $53,000 to $57,000 ahead of the US Consumer Price Index data released on Wednesday. Market participants believe the inflation trend will significantly impact the Federal Reserve's monetary policy and the broader economic outlook, making this upcoming data release crucial for understanding Bitcoin's trajectory. Ayon po sa co-founder ng Orbit Markets na si Madam Caroline Moron, ay sinasabing po niya na ang presyo ni Bitcoin ay posibleng manatili po sa price range na nasa $53,000 hanggang $57,000. Yan ahead po ng US Consumer Price Index data release nitong nakalipas na Wednesday. Ayan, the cryptocurrency market remains cautious as investors prepare for significant political and financial developments that could lead to increased price volatility amid ongoing economic uncertainties. As of now, Bitcoin is trading at $54,806 with a 0.73% rise in the last 24 hours, and the total market value of cryptocurrencies stands at $1.94 trillion, is still below the $2 trillion mark. Kaya ayan po, naghahanda po ang mga investor ngayon para po sa isang matinding political at saka financial developments na maaaring makaapekto po sa volatility or paggalaw ni Bitcoin or syempre ang buong crypto market. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.